Sa paghahalukay ng Rappler, nalaman namin na may koneksyon ang CLTG Builders, ang construction firm na pag-aari ng tatay ni Senator Bongo sa St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Yung pangalan ng CLTG Builders, same sa initials si Senator Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Nag-joint venture ang dalawang kumpanya at nakakuha ng 5 proyekto sa Davao Region ng 2017 amounting to 816 million pesos. Ako si Jairo Boliedo and I am the reporter who work on this story. Pahiram na ilang minuto at i-walkthrough kayo kung paano namin nakuha ang findings namin. Matagal na yung information na may connect ang CLTG Builders sa St. Gerard Construction. 2018 pa lang ay nireport na ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ na maraming nakuhang kontrata ang family ni Bongo sa Davao Region pagkaupo pa lang ni Presidente Duterte noong 2016. At nabanggit na nga po doon yung St. Gerard Construction na pag-aari ng asawa ni Sara Diskaya na si Curly. Ngayon napipiga ang mga Diskaya sa dami nilang contracts ay naghalukay tayong muli. Para makita kung gaano karaming kontrata ang nakuha ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ay pumunta ako sa DPWH website. Dito sa DPWH, pili ka lang ng region na target mo, in this case Davao Region o Region 11. Makikita mo doon ang status ng project, anong taon, pati pangalan ng construction firm. Para mapadali ang paglinis at pag-analyze ng data, need nating ilipat yan sa spreadsheets. Isang data journalism technique na ginagamit namin ang Instant Scraper. Download nyo lang yan as web extension. Punta kayo sa site na gusto nyo i-scrape or i-copy-paste, tapos click nyo lang, and voila, magiging copy-pastable na siya. After hours and hours ay natapos ko yung database nung dalawang kumpanya, si LTG and St. Gerard. Inorganize ko yan per year at per cost ng project. Sa tulong ng formula sa sheets and pivot table, mas madali mag-analyze ng database. Sa computation, lumabas na nasa 352 million pesos lang ang nakuha ng CLTG Builders para sa 12 projects na nakuha nito by 2016. Pero by 2017 na makipag-partner ito sa St. Gerard Construction, umabot sa 816 million pesos ang worth of contracts na nakuha nito. With 5 projects pa lang yan ha. Heto pa, by the end of 2017, over 3 billion pesos ang nakuhang kontrata ng CLTG Builders sa Davao Region. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, sa unang taon ng pag-upo ni Duterte bilang presidente, humigit kumulang 2.7 billion pesos ang tinaas ng kontrata ng CLTG Builders. Lumabo ito ng ganito dahil hindi lang sa St. Gerard Construction nakipag-partner ang CLTG Builders, maging sa iba pang malalaking construction firms katulad na lamang ng PW Builders at ng Relly Construction. In total, from 2016 to 2018, first 3 years yan ni Duterte bilang presidente at ni Bongo bilang special assistant to the president, nakakuha ang CLTG Builders ng 42 projects sa Davao Region, amounting to 3.6 billion pesos. 2018 lumabas yung PCIJ report tungkol sa firm ng pamilya ni Bongo. By 2019, hindi na po nagbibid sa DPWH ang CLTG Builders. Pero yung Alfrego, construction firm ng kapatid ni Bongo, active pa rin ngayon at nakakuha pa ng flood control project sa kasalukuyan from 2023 to 2024 amounting to 327 million pesos. Itong question sa contracts na nakakuha ng CLTG Builders at Alfrego ang subject ng plunder at graft complaints na final ni former Senator Antonio Trillanes sa Department of Justice nitong 2024. Pending pa rin po yung mga complaints na yan hanggang ngayon. After 2018, medyo tumamlay na rin ang contracts ng St. Gerard sa Davao Region. Pero dami rin lang nakuhang projects ha. From 2016 to 2023, umabot sa 5 billion pesos ang worth of contracts na nakuha nila. Sa Davao Region pa lang po yan. Basic journalism principle, kinuha po namin ang side ni Senator Go at ng mga Diskaya for fairness. Si Senator Go ay nag-reply naman sa Rappler at nagsalita rin siya sa Senate saying na wala siyang kinalaman sa business interests ng kanyang pamilya. Si Sara Diskaya naman kinonfirm sa Senado na nagka-joint venture nga sila with CLTG ng 2017. We reported about this dahil sa dami ng kontratang nakuha ng mga Diskaya sa ating gobyerno and under fire ngayon ang Diskaya construction firms along with other top contractors dahil sa flood control projects. May investigation ng Senate Blue Ribbon Committee at Vice Chairperson doon si Senator Go. Kaya dapat bantayan kung paano iimbestigahan ni Senator Go ang pamilya niyang nakontrata sa gobyerno
at pakipag-partner sa mga diskaya. Kung may sumbong po kayo or tips tungkol po sa flood control projects at mga contractors, please download the Rappler Communities app and join the Flood Control PH channel at mag-post po kayo roon.